For today's video, tayo po ay mag-aani ng tanim natin na luya. So tara, samahan niyo ako sa pag-aani ko ng tanim na mga luya dito sa tuktok ng building. So ito po, yung ating tanim na luya. So tingnan nyo, di-dislocate na itong taniman natin dahil nga po, inukupan na nila lahat, no? Yung container. So, ang gagawin natin ay aanihin na natin tong tanim natin na luya. So, pansinin nyo, napakarami yung tubo o yung suhi. So, samahan nyo ako sa pag-aani ko ng tanim kong luya. Ayan. Ayan. Yun. Yun po. Oh. Yan. Okay. Yan, ang dami. Tingnan nyo. So, ito po, no? Ang dami nila. Oh. Ito lang yung tanim natin noon na isang ganito lang yan. Oh. So, dumami ng dumami. Yan. Yan. So, yan po, no? Pansinin nyo. Ang dami. Ang dami yung mga naani natin. So, sa mga iba kong tanim, ganito po yan, oh. Ito, ayan. Kaya na-dislocate. So, hindi siya advisable. Tingnan nyo, oh. Yan. Na-dislocate na ulit. So, kailangan mailipat ito dapat sa mas malaki. So, pwede natin kunin to, ilagay na natin doon. Okay? Ayan. So, ito pala yung giant, ano? Yung Hawaiian variety na klase na luya. Ayan, tulad nito. So, ganito lang po tayo magtanim ng luya sa ganitong mga container. Ayan, tingnan nyo. Kahit papaano po, no, meron tayong mga naaani na mga luya kahit sa tuktok ng building. Ayan, tingnan nyo. Ayan, doon na naman yung laman, So, dapat, yun, laman, na-dislocate naman po ulit yung taniman ko. Ayan. So, ito po, ay ibabalik natin ito dito, no? I mean, ito na yung ilalagay natin dito sa tinanggalan natin ng laman. Marami, oh. Sino bang mag-aakala na sa pag-urban garden ay makakaani tayo ng sarili nating luya. Ayan, malalaki siya, tingnan nyo. Yan. So, tulad nga sabi ko, yung marami sila. Ito yung mga nauna na laman. Ayan, Ayan, Okay. So, ito po yung, tulad nga sabi ko kanina, Hawaiian variety. Siya yung malalaki. Ayan, Ito yung mga nauna na, ito yung mga nauna. So, nagsuhi sa taas. So, ito lang po yung tinatanim ko. Yung mga, tulad nito, ayan. Ayan po itong tinatanim ko kasi may ugat na siya. So, ang mangyayari, matagal nga lang makarecover. No? Matagal nga lang makarecover. Pero, at least may suhi na siya kaagad. No? Mabilis na siya dumami. Ayan. Ito, dami. Ayan. Ito, Ayan. Okay. Katuwa, po? No, mayroon tayong sariling, kapag mayroon tayong sariling tanim, ayan, mayroon tayong maaani sa ganitong pamararaan, urban gardening. Ayan. Ayan, Okay. So, wala po itong wala pong fertilizer ito. Ayan.
So ito ay babalik natin ulit. Yan. Yun oh. Dami oh. Oh. Saan ka pa? Yan. Tapos ito, babalik natin. Tapos ito yung tatanggalin natin kasi nadi-dislocate na. Yun o. Ayan. Ito yun na yung tatanim natin ulit. Sa gitna. Ayan. Okay. Ayan. Yun, may mga ano pa rin tayo oh. African night crawler. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dito ay didiligan natin konti, tapos lagyan natin sa malilim para maka-recover. Yan. Okay. Ito po, ilagay muna natin doon sa malilim na parte para maka-recover siya of kahit 3 days lang. Ito. Yan. Oop. So, ito ay pwede natin dito ilagay. So ayan, tingnan nyo, dami. Dami nating ani na luya. Okay. Dito kasi sa tuktok ng building ay mahalaga yung lupa. Iniingatan ang lupa. Kasi mahirap po na bili ng lupa. Kasi investment din yan. Kanya nga lang, yung paghahakot sa taas ang medyo mahirap. Magdadagdag pa ulit tayo ng costing. Siyempre, babayaran natin yung pagkahakot. Ayan. Okay. So ito po, isa, no? Ito ay pwede naman nating ulit itanim. Teka, kulang lang po tayo ng ng lupa. Kasi sayang siya kasi meron po siyang suhi na may ugat na. So pwede pa naman dito ulit. Samantala. Yan. Yan. So kulang tayo ng lupa. Okay. So ito yun o. Yan. Sobrang tigas. So yan, ang lang natin dito is maparami ulit ito.
Kasi ang nagsimula po ako dito magtanim, galing yan po sa tubers. Ito yung suhi. So dati kasi itong naani ko na to, no? Iisa lang na ganito yan. So tingnan nyo, although hindi pa masyadong scientific yung pagkagawa natin, ay marami pa rin tayong nakuha na laman. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo yung mga grafted natin, no? Yung mga grafted natin na kakao. Yan, no? So, matagal magsuhi or umusbong yung mga sprout, ano? Pero tingnan nyo, nanginginig yung kamay ko. Kung titingnan nyo ay meron na siyang sprout. So hindi na muna natin gagalawin yan. Buhay na yung sprout natin ng ating tanim na or grafted natin na kakao. Ayan. Okay. So meron pa po tayo na mga inaabangan dito na greenhouse natin. Ito. Kanya nga lang wala pa silang sprout. No? Ayan. You know, ito, yan, tingnan nyo, green pa rin siya. Meron na. May umusbong na, yun, yan, tingnan nyo yung dugtungan. So, parang naghilom na. Ayan. So, wag muna natin gagambalain itong dugtungan. Hayaan muna nating umangat yun. Okay? Itong isa, yun. Ito yung tinitingnan natin dito sa rootstock natin kung buhay pa. Yan, tulad nito patay na, Yun. So, ang experience ko rito, dapat itong rootstock natin, mag-iiwan tayo ng dahon. Okay? Yan yung isang tip, dapat mag-iwan ng dahon para yung rootstock natin ay mabuhay. Tingnan nyo, bulok na yung rootstock pero green na green pa yung ating dinugtong, ano? So, sayang, hindi nakasurvive kasi itong ating rootstock. Ganon din ang nangyari dun sa mga grafted natin na Tropita Orange. Nang nangyari, nag-abuno tayo na bulok yung rootstock. Pero buhay na sana yung dinugtong natin na sayon. So, ganon po yung technique sa kakao. Yan. Huwag wawalaan ng dahon. Para meron, ang mangyayari kasi dyan, pag may dahon, meron pa rin tinatawag nila na photosynthesis. Kasi nagaganap yung photosynthesis sa dahon. Ano? So, ganun po yung tip. Okay, so, tulad na sabi ko, yung inaani natin na luya ay nagsimula lang yan sa isang tubers o suhi. Kaya tingnan nyo, ang dami. Yan yung mga nauna niyang laman. So, inilipat natin dahil nga po, na di-dislocate na yung kinalagyan niya na timba. So, inani na natin. At kasi nga, kailangan na rin natin ng luya. Kaysa bibili pa ho tayo. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating video. Tulad ng sabi ni Kuya G, tanim lang ng tanim para may abangang anihin. Babu.